Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito naman po tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. No? Binabati po namin kayo ng isang magandang umaga, lalong-lalo na po sa ating po mga listeners dyan sa Alicia, sa Tirad View, sa Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Mabuhay, Oriental Mindoro, sa Dipakulaw at saka Baler. Diyan na rin sa Nueva Ecija, sa Pampanga, sa Tarlac, sa Pangasinan, pati na rin po sa Bataan at Zambales. Pinabati rin po natin ang ating mga kaibigan at mga listeners dyan sa Cavite, sa Laguna, sa Mindoro at all the way doon sa Batangas. No? Atin po kayong binabati ng isang magandang umaga. So ano po ba ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Yan. Bakit, sabi nila, hindi ako makasabay sa buhay ngayon? No? Ano ba ibig sabihin na hindi makasabay? Bakit ang bilis-bilis ng pagbabago sa mundo? No? Kailan ako makakahabol sa mga pagbabago na ito? Parang wala akong pag-asa. Usually, yan ay naririnig ninyo doon sa mga ages from 50 and above. No? Ako po ay 54. Pero hindi nyo ako maririnig na magsabi na anyway, may mga pagkakataon po kasi. Kasi ako po ay mahilig sa gadgets. Pero yung iba, yung nanay ko ay siya po ay dati mahilig rin po siya sa gadgets. Pero kailangan siyang tulungan at turuan. Yung tatay ko naman ay halos ganun din. Mahirap din. Sila po ay maka-adjust. No? May mga pagkakataon sa buhay po natin na parang ganyan ang mga nangyayari. Yung mga bata napakagaling sa mga gadgets at tayo ng mga nasa later age na ay medyo nahihirapan din naman. Or hindi lang tayo matyaga. No? Hindi po tayo tinatawag na native kasi doon sa mga gadgets. So ano po ba ang mga bagay-bagay na ito na maaaring makakatulong sa atin na tayo po ay maka-adjust, no? Sa buhay ngayon. Hindi po ito advice sa mga iba't ibang mga libro, pero ito po ay advice galing po sa banal na kasulatan. No? So kayo huwag kayong aalis at patuloy tayo makinig dito sa mga pangakong di nabibigo. Ito ang inyong Kuya Bong. No? So ang ating pong topic ngayon ay tungkol po sa challenges in the digital age. No? Mga hamon dito po sa digital age. Sa Romans, ito po ang ating pong main text. Romans 12:2, ito po ang sasabi, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. No? Huwag daw po tayo, the keyword is conform. Do not conform to this world. Huwag po daw tayong umayon sa huwaran ng mundong ito. Yan po ang lagi po natin tatandaan. Kung ang sinasabi po sa atin ay against sa salita ng ating Panginoon, huwag tayong sumunod sa mga sinasabi dito sa mundo dahil yung mga turo dito sa mundo ay hindi makakapagligtas sa atin. Kaya napaka-importante mga kaibigan na tayo ay maging pantas. No? Which brings us to our acronym for this morning. ang acronym po natin ay WISE. W-I-S-E. WISE. Yan. So it stands for W, watch, I, influence, S, set limits, and E, engage with purpose. No? So yan po ay ating pong pagtutuunan ng pansin. So punta po tayo doon sa first letter ng ating pong acronym na WISE. W. Watch over your mind and heart. No? Napaka-importanting paalala po sa atin ito. Paano tayo magiging pantas? Paano tayo magiging wise? Una, watch over your mind and heart. Bantayan daw po natin yung puso natin. Dito po sa digital age, no, nakikita po natin yung nalalantad, no, ang maraming mga impormasyon. Okay? Minsan ito ay ilan ay kapaki-pakinabang, ang ilan naman ay nakakapinsala po sa atin. Kaya dapat nating bantayan ang ating isipan at ang ating puso laban sa mga negatibo na mga bagay, mga kasinungalingan at saka mga immoral, no, na mga turo
na ibinibigay po sa atin. Alam niyo, napakaimportante, natandaan po natin na nakasalalay din sa atin kung ano ang tatanggapin natin o hindi. Kaya napakahalaga po yung binabanggit po dito. Watch over your heart and watch over your mind. Hindi po lahat, mga kaibigan, nang naririnig natin at nakikita natin doon sa social media ay tatanggapin natin. Napakadali na po kasing magbago ng mga picture, no? Baka mamaya yung picture ninyo, no? Actually, noon pa lang year 2000, meron ng Photoshop, no? Medyo mahirap nga lang po mag ng Photoshop. Ako ay nag-try ako na mag-aral ng Photoshop, no. Maaari kong baguhin yung mukha ng tao, no. Nung time na matagal na po 'yon, 2000 pa 'yon. At palitan, halimbawa yung katawan, no, gusto mong maging pati puno yung katawan mo, pwede mong palitan yung katawan mo kahit ikaw ay payatot. No? Noon yun. Pero ngayon, mas madali na, isang click na lang, at magbabago na yung mukha mo. Hindi lang po yung picture, kundi pati video. No? Kaya nga, hindi po natin maaaring tanggapin. No? Kailangan po ibantayan natin yung sarili natin. At i-check po natin kung totoo o hindi yung mga nakikita po natin. Marami pong lumalabas, no? Yung mga artista namamatay. Yan, namamatay daw, mga balita na namamatay yung artista na ito. Pero pag chinek mo yung Google, hindi naman pala namatay. No? Hindi pala totoo. Kaya napaka-importante, maging mapagmatsyag po tayo. No? Sa Proverbs 4:23, ito po ang sabi, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. O ating pong higit sa lahat, ingatan po natin yung ating pong mga puso. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ano ang nasa puso natin, yun yung lumalabas. So what we need to is to guard our heart. Ano po ba ang nandyan sa puso po natin? Ito po ay nakakaluwalhati sa ating Panginoong Diyos, no? Philippians 4:8. And finally, ang sabi po dito, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. No? Sa lahat daw po ng mga bagay, ating pong pagtuunan ng pansin. Ito man ay marangal, ito man ay matuwid, ito man ay dalisay, ito man ay kaibig-ibig, o kahanga-hanga, no? Ang mga bagay-bagay na ito man ay kapuri-puri, isipin po natin ito, ang mga bagay po na ito. At magbigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. So napaka-importante. Watch over your mind and your heart. Ang sabi ni Marshall McLuhan, we become what we behold. We shape our tools and then our tools shape us. No? Tayo daw po ay nagiging kung ano tayo ay nakikita yon, no? Kung ano yung nakikita natin. Hinuhubog po natin ang ating pong mga sarili sa mga ginagawa po nating mga gamit. At yung mga gamit na ito na ngayon ang naghuhubog sa atin. No? Katulad niyan, na-invent po yung mobile phone. Bakit ba na-invent ang mobile phone? Para makipag-usap lang, di ba? Usually, kaya naman may phone. Kaya nga tinawag na phone, telephone, para makipag-usap. Pero ito po ay nag-evolve na, naging smartphone na. No? At may internet na lahat. At kayo ay pwede nang pumunta, makipag-usap kahit kanino sa buong mundo. No? At ito po ay nasi-shape na ngayon yung buhay natin at umiikot na ngayon sa ating pong mga cellphones. No? Kayo po ba, minsan, nakalayo na kayo sa bahay, no? Nakarating na kayo, nakasakay na kayo sa LRT, nakalimutan nyo yung cellphone. Mayroong mga tao na binabalikan talaga. No? Bakit binabalikan? Hindi dahil sa kailangan sa opisina, hindi. Baka may makikita at malaman ko ano yung mga sikreto minsan, ganyan ang nangyari. Kaya napaka-importante po. No? At tingnan po natin kung ano yung sino at kung ano yung nagsishape sa atin. Sabi ni Christian Louis Lange, technology is a useful servant but a dangerous master. Ang teknolohiya daw po ay ito po actually ay kapakipakinabang.
kapag ito ay gagamitin natin na servant, no, tagapaglingkod. Pero ito naman ay nagiging makapanganib, no, na master. Ito ay kapag yan ang dinudyos na ninyo, lagi na kayong sumusunod. Minsan nauubos na yung oras natin, no? Sa buong maghapon, wala na tayong magawa. Dahil sa tayo ay browse lang ng browse, no? Atin pong nakikita ito sa atin. At ito po, no, ay napaka-importante na atin pong pagtuunan ng pansin. Tayo po ay nagiging servant, no? Nagiging servant na ng ating pong mga gamit. So napaka-importante, no? Tandaan po natin una, watch over your mind and heart, no? Doon po sa ating pong acronym na WISE, ang sunod ay I, influence and be influenced wisely, no? O tayo po ay maaaring mag-impluwensya. At tayo rin naman ay maaaring ma-impluwensyahan, no? Ating pong pagtuunan ng pansin na maging matalino, no, sa ating pong mga social media at saka mga digital platform. Dahil ito po ay humuhubog sa ating pong mga opinyon at sa mga pag-uugali. No? Mahalaga na piliin po natin na maging matalino kung sino ang ating pong susundin at kung ano ang ibabahagi natin sa iba at kung papaano na maimpluwensyahan ang iba. No? So, tandaan po natin, I influence and be influenced wisely. 1 Corinthians 15:33, do not be misled, ang sabi po dito. Bad company corrupts good character. Wag daw po kayong magpadaya dahil ang masamang kasama ay sumisira sa mabuting ugali. Kahit pa kayo ang pinakamabuting tao sa mundo, kung ang mga kasama ninyo ay mga masasama, no? Nasisira yung mabuting ugali ninyo. Bakit? Na laging nakikita ninyo yung mga ginagawa nila, lalo-lalo na kung please nyo sila, siyempre, gagawin ninyo kung ano yung ginagawa nila. No? Atin pong tandaan po yan. Matthew 5:16, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Napaka-importante na tayo po ay magpasinag ng ating pong mga ilaw, no, sa iba. At kapag nakita po nila ang mabuti nating gawa, no, luluwalhatiin nila ang ating Panginoon. Yan. Sa social media, almost the same din. Si Germany Kent ay nagsulat. Ang sabi po dito, your social media presence is your personal brand. Make sure it reflects who you truly are. Ang inyong presensya daw po sa social media, mga kaibigan, ay yung inyong personal na tatak. Personal yan no? Tiyakin daw po natin na ipakita sa kanila o doon sa social media kung sino talaga tayo. No? Pero minsan, no, tayo po ay nanggagaya pag nakita natin, maraming likes yun, gawin ko nga rin. No? Minsan tayo ay mangungutang para lang makarating sa isang lugar na kala natin ay may impress yung iba. At minsan, nakarating tayo sa lugar na ito, tapos pag nag-browse ulit tayo sa social media, parang mas mahalin yung kanyang pinuntahan. No? Ano ang nangyayari sa atin po? Hindi tayo nagiging totoo sa ating po mga sarili. No? Now, tayo ay mga anak ng ating Panginoong Diyos. We are Christians. Now, tingnan po ninyo yung inyong social media. No? Ano po ba ang mga nakalagay doon? At kung i-evaluate po ninyo kung ano yung nakalagay doon sa social media, matutuwa ba ang ating Panginoon? O nakikita nyo ba doon na kayo ay nagpapakita na kayo ay anak ng Diyos at kayo ay Kristiyano? No? Tama yung sinabi ni Germany Kent. No? Make sure it reflects who you truly are. Kung ano daw, tiyakin daw po natin na ipapakita natin kung sino talaga tayo doon sa ating pong mga pinoposts sa ating pong mga social media. Isang sulat galing sa hindi kilalang author, sabi po dito, be careful with your words. Once they are said, they cannot be forgiven, not forgotten. Kailangan daw po mag-ingat po tayo sa ating po mga sinasabi. No? Ito po ay minsan hindi na ninyo mabawi. Yung influence po natin. Be an influencer in a wise
way. No? Isang bata ang nagsabi, Lolo, pakita mo nga sa akin, paano ba, ano bang nangyayari kapag ako ay nagsasalita? Sabi ng lolo, may effect ba yun? Kung ako naman nagsabi, parang wala namang effect yun. No? Ang sabi ng lolo, alam mo anak, lahat ng sinasabi natin ay merong epekto sa iba. Either ito ay mabuti o hindi. Minsan kapag ikaw ay nagpakawala ng mga salita, hindi mo na ito mabawi. Madali naman pong bawiin, sasabihin ko lang sorry, sabi ng bata. So ang ginawa ng lolo, kumuha siya ng limang feather. No? 5 feather, yung sa manok na talagang madaling liparin. No? So ito, binigay ito sa kanyang apo. Sinabi, Apo, eto ay ilagay mo doon sa mga pintuan ng mga bahay dyan. So punta ka sa 5 bahay, ilagay mo, tig-iisa sila. Madali lang naman pala. So pumunta siya at inilagay niya yung mga feathers. No? At umuwi na siya at sinabi niya, Lord, natapos na po, nalagay ko na po. Sige, ngayon ay kunin mo ulit. So tumakbo yung bata doon sa mga bahay na kanyang pinuntahan at pinaglagyan niya ng feather. Doon pumunta siya sa isa. Wala na. Hindi na niya makita yung feather. Nasaan na ba yung feather? At tapos pumunta siya doon sa kabila. Nakita niya nakasabit sa isang puno yung isang feather. Nakuha niya. Pero doon sa mga susunod na mga bahay, hindi na niya nakita. At umuwi siya sa bahay nila at sinabi niya, Lo, eto lang nakuha ko. Sabi niya, anak, ganyan talaga. Kapag ikaw ay nagsalita, hindi mo na siya mabawi. No? Kaya napaka-importante, mga kaibigan, na kapag tayo ay mag-influence, kailangan positive yung influence. Kung magsasalita kayo, dapat maganda yung sasabihin ninyo. At mahirap nyo nang bawiin kapag pangit ang ating pong mga nasabi. Okay? So, doon sa ating pong acronym, WISE. Paano tayo magiging wise? Lalong-lalo na ngayon sa mga challenges sa digital age. So tapos na yung W, no? Ang sabi po dun sa W, kailangan watch over your mind and heart. Okay? Influence. Be influenced wisely. And S, punta tayo doon sa set limits to avoid digital overload. Kailangan daw po pala tayo ay magtakda ng mga limitasyon para maiwasan po natin yung digital overload. No? Ma-overwhelm tayo doon sa mga nangyayari. Alam niyo po, ang digital na mundo, ito po ay nakakaubos. No? Very consuming to. At minsan, tayo po ay humahantong sa pagka-addicted, no? Addiction, minsan stress, no? Nagkakaroon tayo na nagagambala ang ating buhay. Yung mga mahalagang bagay ay hindi natin nagagawa. What we need to do is to set boundaries, no? Kailangan po ay magkaroon ng limit, no? Nasa inyo po 'yan. Kung gusto nyong ubusin ang buong maghapon na browse lang ng browse doon sa mga reels, wala naman pong problema. Buhay nyo naman yan. Pero napaka-importante, tandaan po natin ito. Ecclesiastes 3:1. There is a time for everything and a season for every activity under heavens. Minsan, no, dadating yung asawa, meron pa tayong pagkain. Naku, nakalimutan ko. Naubos yung oras ko sa pagbabrowse doon sa Facebook. Nakakalungkot naman pag ganyan. Kailangan naman ay meron tayong time sa lahat ng mga bagay. Kung gusto nyo mag-browse, siguro magbigay kayo ng 15 or 30 minutes sa pagbabrowse. Pero dapat tapos na yon, may limitation po dapat. Okay? Sa 1 Corinthians 12:6, ito po ang sabi, I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. No? Yan po ang sabi sa Corinthians, 1 Corinthians 6:12. May karapatan po tayo na gawin kung anong gusto nating bagay. No? Pero, hindi lahat ng mga bagay na ginagawa natin, kapaki-pakinabang. May karapatan rin tayong gumawa ng anuman. No? Pero, hindi lahat ay
magagawa na mas makakabuti sa atin. Kaya tandaan po natin yan. Sabi po ni Ann Lamott, no? Almost everything will work again if you unplug it for the few minutes, including you. Minsan po, no? Alam niyo sa computer, may mga pagkakataon niya nagahang. No? Anong gagawin natin? O i-reset natin. Papatayin muna natin siya hanggang sa pag na-reset na natin siya, gagana ulit siya ng mabuti. Ganyan din po ang mga tao. No? Kaya kailangan, minsan nagre-reboot din tayo, umaatras din muna tayo. At tayo ay nagpapahinga. Kailangan po may mga panahon na atin pong i-unplug yung ating pong mga sarili, lalo-lalo sa social media. Sabi naman ni Godfrey Reggio, it's not that we use technology. We live technology. No? Minsan iniisip lang natin na tayo gumagamit ng technology. Pero hindi nyo ba na-realize na nabubuhay tayo sa teknolohiya? Okay? Parang ibig sabihin, pagising natin sa umaga, ano na agad? Inawakan natin yung cellphone natin, technology. Okay? Tayo po ay maliligo. May mga technology din po dyan. Yung mga heater natin. As manunood tayo ng TV, technology na naman yan. Yung ating ref, yung ating kalan. No? We live talaga in technology. Hindi na po natin maiwasan ito. Pero kailangan po na pag-aralan natin na gamitin. No? Kung how can we use them wisely. Okay? So, ito po ay isa sa paalala sa atin. We need to set limits para maiwasan po natin yung digital overload. No? Kailangan na mag-unplug rin tayo. Kailangan ay may limit sa paggamit po ng technology. And yung huli, doon sa ating pong word na wise, engage with purpose and responsibility. No? Makipag-ugnayan daw po tayo na meron pa tayong layunin. At yung layunin na yon kailangan ay may kalakip na pananagutan, no? May responsibility. Dapat po natin gamitin yung technology hindi para sa bawat isa sa atin, sarili nating kapakinabangan, kundi tayo ay gumamit ng technology para sa kaluwalhatian, para iluwalhatiin ang ating Panginoon. Okay? Ipalaganap po natin yung katotohanan ng ating Panginoon. Iangat natin yung iba, no? Tulungan natin yung iba. Dapat ito po ay sinasadya nating gamitin para ito ay isang tools. Hindi po dapat magamit tayo, kundi ito ay gagamitin lamang natin. Sa Colossians 3:17, ito po ang sabi, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of Jesus, giving thanks to God and Father through Him. No, sa lahat daw po ng mga bagay, gagawin po natin, magsasalita tayo, gagawa po tayo, gawin po natin ito sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, na tayo po ay nagpapasalamat at pumupuri sa Kanya. Ephesians 5:16, ito po ang sabi, making the most of every opportunity because the days are evil. No, wag po nating sayangin ang oras po natin. Sa lahat po ng gagawin po natin, dapat ito ay may pakinabang. Kung pakinabang sa pamilya, pakinabang sa sarili natin, at lalong-lalo na pakinabang sa ating Panginoon na magbibigay kaluwalhatian sa Kanya. Si Eric Qualman, siya po ay nagsulat, we don't have a choice on whether we do social media. The question is how well we do it. No? Minsan talaga, no, iniisip natin, parang overwhelmed naman ako dito sa social media, ang ganda-ganda. No? Pero kailangan po, isipin po natin kung paano natin ginagamit ang social media. Katulad ngayon, gumagamit tayo ng social media, pakikinig ninyo sa AWR 89.1. Kung kayo ay nanunood sa Facebook or sa YouTube, no? Social media yung ginagamit po natin. Pero tayo po ay natututo, no, sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya, tingnan po natin palagi kung saan po natin ginagamit ang oras natin at saka yung social media. Sabi ni Bill Gates, the internet is becoming the town square for the global village of tomorrow. No?
nag-iipon-ipon tayo actually, magkakalayo tayo pero nakakapag-usap tayo agad-agad. Kaya ito ay talagang very overwhelming. Kailangan natin na ma-harness, no? Huwag tayong magpadala sa digital age, kundi atin pong i-control ang digital age na ito ay makatulong sa atin pong buhay. Okay? So yan po yung wise. Alam niyo, yung digital age ay nagpapakita sa atin ng parehong maraming mga hamon, no? At meron din namang mga pagkakataon. Upang ma-navigate po natin ito, kailangan tayo maging matalino, no? Maging mapagmatsyag at bantayan po natin ang mga nangyayari. Kailangan po ay maging impluwensya tayo, no? At hindi tayo yung maimpluwensyahan. Kailangan na magtakda tayo ng limitations, no? At maging balanse ang ating pong paggamit ng social media. Okay? So tandaan po natin yung ating acronym. Ano po yung acronym? WISE. W-I-S-E. O na W, watch over your mind and heart. Okay? I, influence and be influenced wisely. S, set limits to avoid digital overload. And E, engage with purpose and responsibility. Okay? Tayo po ay nandito sa digital age, no? Mamamayan tayo dito sa digital age. Hindi na natin maialis ito, no? Gamit na natin yung technology. Pero nawa ay gamitin po natin ito sa ikararangal ng ating Panginoon, na ito ay gamitin natin maging inspirasyon sa iba, no? Hubugin natin yung ating pong paggamit na ito, maging malusog tayo sa ating pong spiritual na buhay at magkaroon ng kabuluhan ang ating pong mga buhay. Okay? Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit ka, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami na sa buhay po namin ay talagang kami ay inyong sinasamahan. Bagaman marami ang mga distractions, marami ang kumukuha ng aming pong mga atensyon mula sa inyo, kami pa rin ay patuloy na lumalapit upang kayo ang maging sentro ng aming pong buhay. Nawa ang inyong pagpapala at paggabay ay igawad sa aming pong patuloy na pamumuhay Kristiyano. At kayo ang siyang patuloy na aming pong purihin at pasalamatan. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. No, inaanyayahan po namin kayo sa susunod po natin pagkikita sa ganito ring oras. Naway pagpalain kayo ng ating Panginoon at magandang umaga po sa inyong lahat.